Tama ba ako? Yes! Pastor. Di man ako pastor. Pastor Apollo Kibuloy. Nandiyan ka. Kikinig ka sa amin. Nandito po kami. Mahal na mahal namin kayo. Ay, galing! With binibilawan, our chairman, Mayor President former Digong Duterte also endorses Kibuloy for Senator, including Vice President Sara Duterte. And last but not the least, all of us, Partido PDP Laban, bring Kibuloy 53 for Senator as part of our group. Maraming salamat. Hanggang salamat, kami saya. May gabi kaninyong tanan. Isayang nako. God bless! Hanggang salamat, Mayor Mike Rama. Palagpagan po natin si Mayor Mike Rama, isa sa mga opisyales ng PDP Laban. Yan po si Pastor Apollo C. Kibuloy, Duterte Lineup. At ang susunod po na magbibigay ng mensahe, ito mga kababayan, hindi po iniwan si Pastor Apollo C. Kibuloy, nanindigan po para sa katotohanan, matapang at may paninindigan. Tawagin po natin ang third nominee ng Kibuloy Sambayanan Party List number 18 po, Kag Eric Jeffrey Celis. Magandang gabi, sambayanang Pilipino. Sa lahat po ng sumasama at nakikibahagi sa makasaysayan at napaka-makabuluhang pagtitipong ito, hindi lamang ang mga kasabihan at pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ, kundi mismo ang iba't ibang sektor ng ating lipunan na naniniwala sa totoong pagdating ng reforma at pagpapago sa isang matinong pamamahala na siyang sinisimbolo ni Pastor Kibuloy. Masikapong napapalakpak sa politika ng reforma at pagpapago. Sabi nila, namimiss daw ninyo ang ating sigaw at pagpapahiwatig ng damdamin sa Liwasang Bonifacio. Eh sabi ko, ang kaibahan lang ng Liwasang Bonifacio at ng Linares Sports Arena, yun ay open space. Ito ay may bubong, pero rally pa rin ito para po sa totoong agenda. Namimiss daw ninyo ang panawagan, bayan, bayan, bayan ko! Bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado! Si Pastor Kibuloy, dadalhin mo sa Senado! Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Si Pastor Kibuloy, pipipitin sa Senado! Yan po ang tatatundong ilang buwan na lang mula ngayon, sapagkat ikinukuhit ang kasaysayan ngayon. At tamang-tama po ang pinakasentro at pinakasimple na agendang tinutungtungan ng
Kibuloy sa Republika ng Pilipinas ay siyang dahilan kung bakit sa loob ng 100 taon mahigit ng politika sa Pilipinas patuloy na nanulugmok sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino dahil bulok at turakot ang namumuno sa gobyerno maliban sa panahon ni Rodrigo Duterte. May exception yun. And dahil rally ito, nakakantig puso na sa loob ng mahigit 100 taon, mga kababayan, taon-taon na lang ang kinikita ng buong bansang Pilipinas. Halos 80% pinagpaparti-partihan lamang ng 13 na pamilya. 13 families lang ang nagpapartida sa halos 80% ng kaban ng bayan natin. Iyan ay dalawang mukha ng korupsyon. Korupsyon sa pribadong sektor ng mga oligarkiya at korupsyon sa loob ng gobyernong ito. Maiksi lang po ang sasabihin ko. Ito lang ang gusto namin i-deliver sa ipanaw sa bayanan. Walang ka-Eric at walang pagtitipon ng boses ng mga dating rebelde at mga kadre kung hindi kami binigyan ng oportunidad, pagkilala at pagrespeto ni Pastor Kibuloy at ng Israel. Sa panahon na nagkahalaga ng lahat na banggain ang numero 1 nagwawasak na ating bayan sa loob na mahigit 50 taon, ang CPP, NPA, NDF, even the media are afraid to confront the problem. Kaya hindi po ganun ka-popular ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, subalit may isang taong pribado na galing Davao ang nanindigan at kanyang itinaya at nagsakripisyo para sa bansa ito upang labanan, tapusin at lubusan mawala ang numero 1 salot sa ating bayan na nagpahirap sa ating mamamayan. Ang CPP, NPA, NDF, walang iba, si Pastor Kibuloy at ang laban sa bayan. Ito'y laban ng mamamayan kasama si Pastor Kibuloy. At dahil maiksilan po ang oras namin, dalawang maiksing linya ng awitin ang aming ilalahad sa entabladong ito. Ang isa ay para sa mga botanteng mamamayang Pilipino. Ang isa ay para kay Pastor Kibuloy dahil nami-miss na natin ang kanyang physical presence. Sana magbago na po ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas. At ito ang sumasalamin sa mensahe namin na yan. Sana nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaun sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa pamahalaan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold upper pa ang pinasalamatan. Napaun sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang nasa Malacanang. Yun ang katotohanan. At yun ang dapat mabago na. At ang panguling awitin para kay Pastor Kibuloy, alam kong ito'y magugustuhan niya sapagkat iisa ang puso namin. Nagkaiba ang aming pinanggalingang mga ilog ng buhay, subalit iisa ang dagat na patutunguhan natin. Ang dagat na kapayapaan, kaunlaran, at kapanatagan ng buong bayan. We are like rivers coming from different direction, but we will all meet on the same sea, the sea of liberation and the sea of peace and security of this country.